Minsan ang idinimanda ng mga opisyal ng Mandaluyong ang magazine ito dahil sa makatawag pansin at makatigil traffic nilang pictorial sa EDSA. Noong 2002, ang tingin ng ilan dito, pornografiya at immoral. It's a sin. What is bad is bad. No matter how 99% of the people maghubad, that's still paghuhubad. Yung gratification nitong sexual urge natin na labas doon sa isang lalaki at isang babae in the covenant of marriage ay masasabi nating pornographic at labag doon sa kaayusan na itinakda ng Diyos. Doon sa konsepto namin, hindi yun yung kung bakit kami inaabangan buwan-buwan, kung kaninong nipple yung makikita mo. No? Photography yun as an art. Classified R18 o pang 18 anyos lang pataas dapat ang mga magazine katulad nito. Pero meron pa ring mga menor de edad na nakakabili. Ang teenager na ito, walang kahirap-hirap na nakabili sa tindahang ito. Pagpasok ko po, wala pong tanong-tanong. Basta kinuha na po yung pera. Sa lahat naman, binibenta namin siya. Pero dito so far, wala naman talaga? Wala naman, bumibili ng minor. Kasi bawal po sa amin Kasi kailangan 18 pataas po yung sa amin. Ayon sa pop culture expert na si Alwin Aguirre, walang dudang tumataas na ang kamalayan ng mga Pilipino pagdating sa sex. Pero tila kulang daw ang naitutulong ng mga babasahing katulad nito. Limited yung paraan ng pagtalakay sa sex. Ang ibig sabihin, kulang pa rin, di ba? Parang binubuksan mo yung kamalayan ng tao tungkol sa isang mahalagang bahagi ng pagkatao, pero masyadong maliit yung pagbukas mo dito. Sana meron pang ibang avenues or ibang paraan para pag-usapan ng sex, hindi lang ang magazines. Hindi na lang pala mga lalaki ang bumibili ng mga ito, pati na ang mga babae. Katulad ni Cherry. Na-empower ako. Yung mga babaeng nakikita mo, kahit simpleng babae, na-feature nila, yung kahit na may something sa kanya, hina-highlight yun nung FHM. Tapos, parang nagiging confident na rin ako, and I'm sure other women, hindi lang lantaran na sinasabi nila may collection sila ng FHM, pero I'm sure na-empower din sila. Aminadong no boyfriend since birth si Cherry. Hindi pa nakaranas magka-boyfriend. Kaya sa kanyang magazine collection daw siya nagkaka-ideya kung paano gumagana ang utak ng mga lalaki. Dati, tingin ko sa guys, parang, grabe, mysterious. Yung nagbabasa na ako, ito pala yung mundo nila. Marahil nga hindi tamang sa mga magazine lamang iasa ang pagtuturo ng sex education sa ating mga kabataan. Lalo na't negosyo pa rin ang habol ng mga ito. Pero sa isang lipunang nananatiling konserbatibo sa gitna ng modernong panahon at pananaw, sa mga babasahing katulad nito, nakakahanap ng kasagutan ang marami.